Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya, at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magalak kayo. Pakiulit parang hindi kayo nagagalak. Pakisabi sa mga katabi, magalak ka. Ayan. Bakit po tayo magagalak? Ano po bang ipinagdiriwang natin sa linggong ito? Divine mercy, kabanal-banalang awa ng ating Panginoon. Tanong ko lang po, sino po sa atin ang nakaranas na maging pasang-awa? Hindi ho ba
bago tayo makatawid sa susunod na quarter, semester, o kaya susunod na taon sa ating eskwelahan, kailangan nating pumasa. At kung minsan hirap na hirap tayo sa ating pag-aaral, at yung ating mga guro naman kung minsan ay awang-awa naman sa atin, at para makatawid na tayo at hindi na tayo makitang muli, pinapasang awa na tayo. At kapag nakaranas tayo ng pasang awa, hindi ho ba lubos yung kagalakan natin? Ako ay pumasa, kahit ako ay nahirapan, kahit na sa tingin natin ay hindi tayo karapat-dapat, pero dahil sa awa, tayo ay pumasa. At sa mas malaking pagtanaw sa ating mga buhay, magandang makita kapag sinuri natin ang ating mga buhay, pagsamasamahin natin yung mga pagkakamali at pagkukulang na ating nagagawa, yung ating mga kasalanan, kung titingnan natin, hindi tayo karapat-dapat para sa kaligtasan. Pero dahil sa dakilang awa ng ating Panginoon, tayo ay pinatawad, tayo ay kinahabagan, tayo ay tinutulungan para tayo ay makapasa, makatawid mula sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Tayo ay pasang-awa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ipaalala nyo sa mga katabi ninyo, pasang-awa ka lang. Pasang-awa lamang po tayo. Kaya napakaganda na sa karanasan natin ng pagpapatawad at ng awa ng ating Panginoon, ayusin na po natin yung ating mga buhay. Tulungan natin yung ating mga sarili na tunay na makamit yung buhay na walang hanggan, na naging bunga ng pag-aalay ng Diyos ng kanyang buhay, para hindi masayang yung awa at habag ng Diyos para sa ating lahat. Patuloy po nating alalahanin na tayo ay pasang-awa sa harapan ng Diyos. Kaya nawa, patuloy tayong magsumikap para matanggap ang buhay na walang hanggan na kanyang inihanda para sa ating lahat. At ngayon pong linggo, sa ating pagdiriwang ng dakilang awa ng Panginoon, magandang balikan po natin yung sa Ebanghelyo. Pagkapakita po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ano pong pinakita ng ating Panginoon? Yung kanyang mga sugat. Buti na lang po hindi tayo katulad ng ating Panginoon. Kasi po kung katulad tayo ng ating Panginoon, babalikan natin yung mga taong nang iwan sa atin. Ang sasabihin natin sa kanila, nasaan kayo nung ako'y naghihirap? Nasaan kayo nung ako'y nasasaktan? Nasaan kayo nung ako'y pinapatay? Tingnan nyo itong mga sugat, kayo ang may dahilan nito. Kaya nasaan kayo nung panahon na nahihirapan ako? Hindi po yun yung dahilan kung bakit pinapakita ni Jesus yung kanyang mga sugat. Pinapakita ni Jesus yung kanyang mga sugat bilang pagpapaalala sa mga alagad na ito yung aking dinanas ng dahil sa pagmamahal ko sa inyo. At gusto kong ipakita sa inyo na ako'y muling nabuhay para sa inyo. Para kayo naman, huwag na kayong magtago. Huwag na kayong matakot. Totoo ako, totoo ang muling pagkabuhay, at totoo ang buhay na walang hanggan sa mga taong nananampalataya at sumusunod sa akin. At dahil sa karanasan na iyon ng mga apostol, sila ay nagkaroon ng lakas ng loob. Sila ay nabuhay ding muli dahil sila rin ay nakaranas ng kamatayan nung nawala yung ating Panginoon. Ano pong napakahalagang pinapaalala sa atin ng tagpong iyon? Na yung ating Panginoong Jesus Nazareno, kahit na sa mga saradong pintuan, kahit na sa mga saradong puso, patuloy siyang dadating
at dadalhin yung kanyang pagmamahal at pag-ibig upang tayo ay ibalik sa Kanya, upang tayo ay isaayos muli. Kaya nawa, kapag nakapasok yung Panginoon, kahit na sa mga sarado nating mga puso, tayo nawa ay magpalambot ng puso at magpahubog sa Kanya upang tayo ay maging katulad niya sa mundong ito. May gusto pa po akong ituro sa inyong salita. Pakisabi po ng sabay-sabay, ayeka. Pakiulit po, ayeka. Alam niyo po yung ibig sabihin noon? Hindi po. Dati rin po hindi ko alam. Ang ibig po sabihin ng ayeka, ito ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin, where are you? Pakiulit po. Where are you? Nasaan kayo? Kailan po sinabi ng Diyos ito? Sinabi ng Diyos ito nung nagkasala yung unang mga tao. Sila Adan at Eva. Alam naman po natin kung ano yung ginawa nila nung nagkasala sila. Matapos silang magkasala, parang sila yung mga alagad. Anong ginawa nila? Nagtago. Natakot sila. Pero anong tanong ng Diyos sa kanila? Nasaan kayo? Isang paalala na kapag tayo ay nagkakasala at nawawala, hinahanap tayo ng Panginoon. Hinahanap tayo hindi para pagalitan tayo at para itapoy tayo. Hinahanap tayo para itama yung ating mga pagkakamali at para tayo ay ibalik sa Kanya. Kaya patuloy na dadating yung Panginoon para itama at isaayos yung ating mga buhay, para tayo ay ibalik muli sa Kanya. Hinahanap tayo ng Panginoon, tinatama tayo ng Panginoon kapag tayo ay nagkakamali. Kaya nawa magpakita rin tayo sa Kanya. At yung ikatlo pong gusto kong bigyang pansin sa ating ebanghelyo, nung unang nagpakita yung ating Panginoon, sino pong alagad yung wala? Si Tomas. Si Tomas ay wala. At nung bumalik siya, ibinalita sa kanya ng iba niyang mga kasamahang alagad, muling nabuhay yung ating Panginoon. At anong tugon niya? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita siya ng harapan. Hanggat hindi ko na ipapasok yung aking mga daliri sa kanyang mga sugat at sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko siya nakikita. At ano pong ginawa ng Panginoon matapos ang 8 araw? Nung magkakasamang muli ang mga alagad, siya ay nagpakita. Nagpakita lalo na kay Tomas. Para si Tomas, maniwala na. Ano pong ipinapahayag sa atin ng tagpong iyon? Ipinapahayag po sa atin ng tagpong iyon na yung ating Panginoon, kahit mag-isa ka lang na nagdududa at nawawala, magpapakita at lalapit siya sa iyo. Kahit mag-isa ka lamang na nagdududa at nawawala. Hindi siya mag-aatubili na ikaw ay puntahan, ikaw ay lapitan, ikaw ay ibalik sa kanyang pananampalataya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa ating mga buhay, dumarating yung mga pagdududa, yung mga takot, at ito yung mga dahilan kung bakit hindi natin makita at mapaniwalaan na yung Diyos ay totoo. Nawa sa mga pagkakataong iyon, magbigay tayo ng espasyo sa ating mga buhay upang makita talaga yung ating Panginoon. Magbigay ng panahon upang tunay na dumating yung ating Panginoon sa ating mga harapan upang ipaalala niya sa atin yung kanyang presensya at pagmamahal na palagi namang nararayan sa ating mga buhay. Ang Panginoon po, kahit na tayo lamang ang nawawala, patuloy tayong hahanapin. Huwag nawa tayong lumayo sa Kanya. Huwag nawa tayong tuluyang umalis sa Kanyang pamilya kapag tayo ay nasasaktan. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isang kwento po
Nung seminarista pa po ako, kami po ng mga kasamahan kong seminarista ay napunta po sa kulungan. Hindi po dahil may nagawa kaming kamalian. Napunta po kami sa kulungan dahil kami ay nakikipagbahaginan, Bible sharing sa mga preso. At alam po ninyo, yung isa pong presong hindi ko malilimutan, ang sabi niya sa amin isang araw, alam niyo po mga brother, pinagpapasalamat ko sa Diyos na ako ay nakulong. Bakit daw? Kasi kung hindi daw siya nakulong, ipagpapatuloy niya lang yung mga maling ginagawa niya. Kung hindi ako nakulong, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makilala pa yung ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pagbabahaginan. Hindi ako makakapagsimba ng katulad ng dito. Kung hindi ako nakulong, hindi ko malalaman kung ano yung tama na dapat kong daanan sa buhay na ito. Kung mapapansin po ninyo, sa tagpong iyon, kahit nasa kulungan siya, nasa saradong pintuan, hindi napigilan ng saradong kulungan na iyon na makapasok yung Panginoon sa kanyang buhay. At yung Panginoon na nakapasok sa kanyang buhay, nakapagdala ng magandang pagbabago sa kanyang buhay. At alam niyo po, yung nakakatuwa doon, matapos ang ilang buwan, nakalayo po yung isang presong iyon. At ang hiningi niyang tulong sa amin, mga brothers, pwede niyo po ba akong tulungan na makapasok sa simbahan para makapaglingkod? Gusto ko pong maglingkod sa simbahan. Kung titingnan po natin yung karanasan ng habag ng Panginoon, yung karanasan ng pagmamahal, pagtatama, pagsasaayos ng Panginoon, ang nagiging bunga ay pusong gustong magbigay ng sarili para sa Diyos na kanyang pinapasalamatan. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, sa ating karanasan ng dakilang awa at pag-ibig ng Diyos, matigilan nawa na natin ang ating mga kamalian. At sa ating karanasan ng pagmamahal at awa ng Diyos, matutunan natin na mag-alay ng ating mga sarili, katulad ng pag-aalay ng Diyos ng kanyang sarili para sa bawat isa sa atin. Kaya ang patuloy nating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, Panginoon, patuloy mo sa aming iparanas ang iyong dakilang awa upang patuloy na maging maayos yung aming mga buhay, upang ang aming mga buhay madala sa kaligtasan at sa pamamagitan ng pagdadala mo sa amin sa kaligtasan, sa pamamagitan ng aming mga buhay, maging instrumento kami ng iyong awa at kaligtasan sa mundong ito, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.